Hayop ka. Ang bilis mo magpatakbo. Wala ka, kulang pala yung load mo. Ano, boyfriend mo, bilis magpadar, wala na mag-load. Ay, ang bilis mo magpadar, wala pa nag-load sa toll gate. Ang klase yan. Negative 200. Napakayabang, wala pa nag-load. Tayo na yan. Ay, 500cc classic or retro style ng Honda. Ang tanong ay dalawa. Ipapasok ba muli ni Kawasaki ang kanilang retro style na Z900 RS, kung saan yon ang aking gamit ngayon? Or pangalawang tanong is kung magiging mabenta or mainit ba sa mata ng mga buyer itong Honda retro style nila, yung tinatawag na Super 4 or Super 4 or Super 5 kasi 500cc so yun. So pag-uusapan natin ngayon, pag-uusapan natin una, bakit nga ba hindi naging mainit sa mata ng mga buyer ang kanilang classic Z900 RS Kawasaki? Bakit nga ba? And actually years ago, ang nangyari pa nga dyan is hindi nila kagad nilabas nga yung sports naked nila na Z900. Pinauna nilang ilabas ng Kawasaki itong Z900 RS kasi nga ayaw nila pagsabayin, baka nga daw tamaan when it comes to sales ang Z900 RS. Might possible, yes of course. Parang ano lang yan parang Toyota at saka Innova nung first gen. When I was in Toyota sa Atlanta, bago ako umalis sa Toyota, labas dalawang inilabas yan, yung Innova na IMB, I think that is INB4, tapos yung Innova is IMB4, IMB5 naman yung yung Fortuner. Ang sabi nila, hindi daw ma-apektuhan sa sales yan kasi nga hindi daw magtatalo sa sales yung dalawa kasi nga iba ang category or focus ng Fortuner at iba din naman daw ang Innova. Pero magkaiba lang ang body niyan, outer body, pero ang loob halos magkaiba yan. That's why they called it IMB4 and IMB5 ng Toyota. So yun na nga. So in-expect nila na ganun daw. Nagkataon, nagulat sila, may pera pala ang tao. So all you need is just to add, I think 150 or 200,000, diba? Just to add from the price of Innova to get the Fortuner. Ay puta, ang pogi ng Fortuner. So on that years, makikita mo na humina ang benta ng Innova. So bakit nga ba humina? First of all kasi, napaka-pogi naman kasi talaga ng Fortuner, yung first gen nila. Thank you. First gen nila napakaganda. Mags lang ang papalitan mo, pogi na. Ika pa nga nung dati, nung taon na nilabas yung taon nung nilabas yung model na yon, para kang congressman. Para ka daw congressman pag bumuli ka nun, diba? So yun. So
nagustuhan nila ng mga tao. So may pera pala ang tao. So basta pogi, gusto ng panlasa ng tao, bibili nila. At saka actually talaga, ang pangit talaga ng forma ng Innova dati, yung first gen. Talagang lalamunin ng Fortuner nung first gen na yun, yung time na yun. So, balik tayo sa motor. Is it possible na pumatok kaya ang Honda Super 5 nila or Super 4 500cc? Pag nangyari yun, ang nyari sa Kawasaki Z900RS, kulang ba sa marketing? Kulang ba sa community? Kulang ba sa support? Or hindi nila trip yung forma ng Z900RS that time? Pero kung ako ang tatanungin sa mga trentahin at ka-age ko, gusto nila yung forma ng Z900RS. Pogi, timeless, diba? Pogi, timeless yung forma. Yung bang ito yung forma na ano daw to yung forma na hindi naluluma. Kasi luma na ano pa iluluma mo? Luma na yung itsura So yun ang ano natin. Yun ang magandang pag-usapan, diba? Bakit mahina, or kung na siguro natin sabihin bakit mahina, bakit hindi naging hot cake or hindi naging mainit sa mata ng mga buyer ang Z900RS, diba? So yun ang ating question. Or baka panahon lang yan, ika nga, merong winter, merong rainy season, may cloudy, may summer, di ba? Parang damit daw yan So ang damit humihina, lumalakas, depende sa weather, depende sa uso, di ba? So pag lumabas ang Super 4 or Super 5 na retro style na 500cc ng Honda, ibabalik kaya na Kawasaki ang kanilang Z900RS, diba? So yan ang magiging usapin or trial sa labanan ng mga retro style na bike. Another thing, nung panahon kasi inilabas yung Z900RS, ang mga tao, diba, that was ano ba yun, before and during the pandemic, ang mga tao mas ay nila yung mga sports bike. Bakit? Kasi nga kasagsagan ng mga karera, kasagsagan ng mga kamote, diba? So from setup ng mga Raider, from setup ng mga scooters, pinaka-karera nila, pinaka-underground na nila, tapos they ship or they move to big bike, nagkaroon silang pera or may mga pera sila pero nag-iba na yung vision nila, gusto nila mag big bike, kaya the buyer most of the buyers nila yung aggressive look or sports look. Could be possible, di ba? Kasi kung mapapansin mo, halos lahat ng mga buwibirigi gusto nila mga sports look likes di ba? And then, syempre, ibang usapan naman yung adventure. Yung mostly ang adventure, ang buwibili niyan, yung mga kaidaran natin, mga trentahin, yung mga late 30, mga 40. So kasi yung mga yan, most of them hindi nahabol ang pabilisan. Ang habol nila ngayon is kagandahan ng kwento. Anong kwento? Yung bang mga lugar na napupuntahan mo using your two wheels motorcycle, di ba? Ang sarap tapos pupunta ka doon, kakain ka ng
ng mga delicacy nila sa lugar ng, for example, Ilocos, Visayas, Mindanao. So, saya. Tapos, you will meet different cultures, you will meet different riders. Uy, what the fuck is this? Oh, sorry. Hindi ka na ako dun. So, yun. You will meet different character, ika. So, yun nga. Tapos, syempre, pag ikaw medyo tumatanda na, uso naman ngayon yung North Loop, yung camping, di ba? Ika nga, tapos na yung era ng pabilisan ng mga tao na yun. Iba na yung gusto nila. Oh my God, umuulan pa. Anyway. So, yun nga. So, hopefully hanggang ano lang to. Hanggang dun lang. So, natin konti. Ano, alakas? My goodness. No! Hopefully hanggang dyan ka lang. God, no. Balik ka, Boxky. Naulan pa. At nag-traffic pa nga. Ano oras na ba? 3 o'clock. Patay ay airport. Susum tayo. So anyway, hindi tayo hindi tayo sisingit bilang respeto sa kanila. Di porket big bike tayo, nakakasingit ay sisingit tayo. So anyway, balik tayo sa kwento. So yun nga. At saka nung binili ko kasi tong motor na to, napansin ko wala masyadong nagre-review o wala masyadong review sa Pilipinas. Ang meron lang yung Auto Deal, si ba to? Si Jaumoto, si pa ba? Si Inday Rider, sino pa ba mga napanood ko? Anyway, basta very few ang mga nagre-review. So, di natin alam. Talagang sigurong walang may gusto. At saka karamihan ng mga nagre-review, karamihan ng mga makikita mong bibili nito, puro mga late 30 o mga 30 na. Pero ano mo, sa totoo sen, anyway, this is not aggressive look type of motorcycle. Pero hindi ka papahiyain nito. My goodness. First of all, yung comfort niya, makukuha mo dito. Pwede kahit may angkas ka, makukuha mo rin dito. Napakaganda kapag may angkas ka. Comfort sa long ride, okay siya, okay sa puwet. Bakit? Iniride ko to from no long ride kami from yung sa Panay Loop. So from Batangas sakay barko, then biyahe ulit from Calapan to Roa City, that is 2 or 3 hours. And then from Katiklan sakay barko ulit from Rojas to Katiklan, then Katiklan to Iloilo, ilang oras din yon. So when it comes sa overtaking, hindi ka papahiyain. Talagang may laban, no? And also, ano pa ba? Sa gas, for me, hindi ganun kalakas. Kasi syempre, iba tuning nito, iba tuning ng Z900 na SE o yung Sports Naked, iba yung tuning ng makina ng Z900 RS. And also, ang isa ko pa nakita dito, ang Z900 RS is naka-cable pa. Classic eh. Pero ang Z900 is naka-run by wire, electronics, no? So, kung hanapin mo yung accurate response ng isang motor, andito sa cable type, di ba? Si Kyle Ramos tumatawag, wait lang. Yes bro, bakit? So meron ka 900, I think it is more than 900 or 943 na
displacement ng motor. Meron kang 111 or 112 or 110 na horsepower, di ba? Then you have a good torque for this, and ano pa ba? Meron kang two types of Kawasaki traction control or KTRC. Meron kang 1 and 2. So kung ayaw mo yung medyo kino-control ka ng motor, for example sa mga off-road, yan, pwede kang gumamit ng KTRC or traction 1. Tapos especially pag maulan, wet road, yan, pwede ka gumamit ng traction 2. At actually, pwede kung talagang off-road ka, tayo mo talagang wala kumukontrol sa iyo, pwede mo patayin ang pwede mo patayin ang control nito or ang traction control niya. You know, especially pag gabi, makikita nyo guys, mamaya. Yeah, so yun nga. So ngayon, ang gamit natin motor ay itong Z900 RS retro style. Suot natin ang napakagandang vest or air vest, diba? Ng Fury Gun. Okay, kay Mr. Santa Maria, Miss Julie, thank you very much sa pag-asikaso at discount for this. Then suot natin ang Shark helmet. Napakaganda nito. Hindi masyadong maingay, hindi masyadong rinig yung hangin sa labas. Hindi mo talaga halos marinig yung nagtatalong hangin. Ano ba yung nagtatalong hangin? Diba? Yeah, ang sarap. And also yung foam niya, napaka-quality. Anyway, you pay it for that price. hindi siya pang basa na presyo. But anyway, your safety is your concern. Or is my concern. Bakit? Mahal manigil pag ikaw ay na-ospital.